Alas 7:50 ng umaga, sa himpapawid sa itaas ng Volga River, isang Russian MiG-30 isa K-pilot ang biglang kumaliwa ng mabilis. Sinusubukan niyang iwasan ang tumpak na kumpol ng mga Ukrainian drones na paakyat sa kanyang posisyon. Walang tigil ang tunog ng kanyang threat warning system. Sa ibaba niya, sa kahabaan ng highway na umaabot ng 3 milya, nakapila ang 120 Kinzhal hypersonic missiles sa mga transport trucks. Kitang-kita ang init ng mga ito sa mga thermal cameras. Hindi pa alam ng piloto, pero sa loob ng eksaktong 15 segundo, ang mga missiles na ito, ang ipinagmamalaki ng Russia at tinatawag ni Putin na unstoppable, ay magiging pinakamahal na fireworks display sa mundo. At ang Ukraine, 72 oras na nilang pinaplano ang party na ito. Akala ng Russia ay naging matalino sila sa paglilipat ng mga sandatang nagkakahalaga ng $1.2 bilyong malayo sa kanilang teritoryo kung saan hindi sila maaabot ng Ukraine. Doon sila nagkamali. Balikan muna natin kung paano ito nagsimula. Dahil ang ambush na ito ay hindi nagsimula sa mga pagsabog. Nagsimula ito sa isang napakahusay na kasinungalingan na pinaniwalaan ng Moscow ng buo. Noong January 28, 3 araw bago ang insidente, sadyang nag-leak ang Ukrainian military intelligence ng mga classified documents. Ginamit nila ang mga compromised channels na alam nilang binabantayan ng Russian FSB. Nakasad sa intel na ang mga F-16 na armado ng bagong ATACMS variants ay lulumpuhin ang Sevastopol Airbase sa loob ng 72 oras. Isang napakalaking combined strike. Agad na kumagat sa pain ang Moscow, ngunit hindi sapat iyon. Kailangan ng isang mapaminsalang dagok para mapilitan ang Russia na iwanan ang base na ito. Enero 29, alas 2 ng madaling araw, dumating ang unang test wave. 20 FPV drones, mga murang commercial quads na kinabitan ng pampasabog, ang sumugod sa runway at fuel depot. Agad na rumesponde ang mga Pantsir systems at kinandado ang mga target na may mechanical precision. Nagpalipad ng mga missiles ang Russia. Ang mga Ukrainian drones ay parang istorbo lang sa kanila. Pinatunayan ng Pantsir ang halaga nito, na parang pumapatay ng lamok gamit ang isang napakamahal na fly swatter. Nawasak ng mga Ruso ang 70% ng mga drones. Pero wala silang kaalam-alam na ang mga lamok na ito ay simula pa lamang. January 30, alas 2:15 ng madaling araw. Dumating na ang main event at napakatindi nito. Isang daang drones ang sabay-sabay na lumitaw sa mga Russian radar screens. Namungguna ang mga Bayraktar TB-2, kasunod ang mga FPV quads, at sa huli ay ang mga loitering munitions. Isang coordinated swarm attack ito na nagpuwersa sa lahat ng air defense system sa Sevastopol na lumaban ng sabay-sabay. Todo trabaho ang mga Pantsir batteries. Sunod-sunod ang paglipad ng mga missiles paitaas. 12 bawat system, 36 sa kabuuan. Naging malinaw ang problema sa loob ng ilang segundo. Masyadong maraming target, pero kulang ang missiles. Lumipat ang mga operators sa paggamit ng guns. Paikot-ikot ang mga 30mm cannons para habulin ang swarm. Sumali na rin sa laban ang TORM-2 at nagpakawala ng mga interceptors. Pati ang S-400 battery ay tumira sa inaakala nilang Storm Shadow cruise missiles. Pero ang totoo ay nagsasayang lang sila ng $1 million munitions sa mga decoys. Ang langit sa itaas ng Savile Lake ay naging parang light show. Pagsabog sa kahit saang dako, nagliliparan mga tracers at bumabagsak na debris. Na mawala ang usok, binilang ng Russia ang pinsala. Isang MiG-31K ang may sirang pakpak at ilang Kinzhal storage containers ang nasusunog. Nasira ang kanilang mahahalagang cargo dahil sa shrapnel at init. Nagdeklara ng malaking tagumpay ang Moscow. Ipinakita ng state media ang mga video ng mga nasunog na drones at pinuri ng mga generals ang kanilang air defense crews. Pero sa loob ng command bunker, ibang nararamdaman ng base commander. Takot. Dahil kung kaya ng Ukraine na magpadala ng 100 drones sa isang gabi, ano ang pipigil sa kanila na magpadala ng 500 o 1,000 sa susunod? Gumana ang patibok. Pagdating ng alas 4 ng madaling araw, lumabas ang utos mula sa Kremlin. I-evacuate ang lahat. Ilipat ang mga MiG-31K at ang mga natitirang Kinzhal missiles sa Aktubinsk test range, 800 milya sa timog silangan. Akala ng Russia ay matalino sila, pero ginagawa lang nila ang eksaktong gusto ng Ukraine. 2 araw bago ito, sinabotahin na ng Ukrainian Special Operations ang mga pangunahing rail junctions sa
Sa rutang Stretching yun, for 3 maliliit miles na along the pinsala frozen lang, Volga, pero sapat the na convoy para presses makompromise ang mga eastward, riles. a vital Nang artery planuhin in the ng winter Russian dawn. logistics ang rail evacuation, nalaman nilang hindi ito pwede. Isa na lang ang opsyon. Isakay ang $1.2 bilyong na halaga ng armas sa mga truck at magmaneho. Goma sa asfalto, mabagal, madaling makita at vulnerable. Dito na naging malikhain ang Ukrainian intelligence. Sinubaybayan nila ang convoy gamit ang thermal sensors. Ang mga Kinzhal missiles ay nangangailangan ng tumpak na storage conditions. Ang pabago-bagong temperatura ay sumisira sa kanilang propellant at ang moisture ay nakakasira sa guidance systems. Kaya naman, ang mga transport trucks ay kailangang magpatakbo ng Auxiliary Power Units, APU, ng tuloy-tuloy para sa climate control. Sa gitna ng taglamig sa Russia, ang mga APU na ito ay lumikha ng thermal signatures na parang mga stadium floodlights sa dilim. Nakikita ng Ukraine kung nasaan ang convoy bawat oras, bawat milya. Pero hindi muna sila umatake. Enero 30, alas 4:30 ng madaling araw. Umalis ang unang maliit na convoy. 3 MiG-31 KS ang lumipad bilang ferry escort, habang 40 Kinzhal missiles ang nasa truck sa lupa. Pinanood lang sila ng mga Ukrainian drones pero walang atake. Ligtas na nakarating ang convoy sa Aktubinsk. Nakahinga ng maluwag ang mga Russian commanders dahil akala nila ay ligtas ang ruta. Akala ng Russia ay napatunayan nilang epektibo ang kanilang estratehiya. Ang totoo, itinuro lang nila sa Ukraine kung paano nila ililipat ang main shipment. February 6, umalis na ang main convoy. 5 MiG-31 K sa himpapawid at sa lupa naman ay 120 Kinzhal missiles na nakapila sa kahabaan ng Volga River Highway. Ang kabuuang halaga ay $1.2 bilyong, hindi pa kasama ang mga aircraft. Napakalaki ng escort. 3 Pantsir batteries, 1 TORM-2, 2 Ka-52 helicopters, at S-400 coverage mula sa Engels. Handa ang Russia sa lahat, maliban sa talagang binalak ng Ukraine. Mukhang perpekto ang rutang Volga. Malawak, walang gubat, walang bundok, at walang mapagtataguan. Pero ang ilog na iyon ay may ibang silbi. Isa itong low-altitude corridor kung saan ang mga drones ay pwedeng lumipad ng sobrang lapit sa tubig. Sa sobrang baba, hindi sila kayang basahin ng ground radar dahil sa surface clutter. Alas 7:20 ng umaga, nagsimula na ang symphony. Pinuno ng Ukrainian electronic warfare ang mga Russian radar frequencies. 15 decoy drones ang inilunsad na may mga corner reflectors at thermal emitters. Sa paningin ng mga Russian Su-35, mukha silang mga lumilipad na F-16. 4 na R-37M missiles ang pinakawalan ng mga Su-35 interceptors, $1 milyong bawat isa. Wala silang natamaan. $4 milyong ang hinayang sa paghabol sa mga radar ghosts. Doon pa lang, lugi na ang Russia. At lalo pa itong lalala. Nakaranas ng 40 segundong radar blindness ang mga Pantsir batteries. Alas 7:35 ng umaga, dumating ang totoong swarm. 50 basic FPV drones mula sa iba't ibang direksyon. Mga murang gawa lang ito na ang layunin ay ubusin ang bala ng Pantsir. Ito yung mga drones na mabibili mo lang online at pwedeng i-modify sa garahe. Wala silang mamahaling guidance systems, sadyang idinisenyo lang para ubusin ang magazine ng mga kalaban. Kumilos ang mga Russian systems ayon sa kanilang training. 36 na missiles ang pinakawalan ng mga Pantsir batteries. Napuno ang langit ng puting usok at malalakas na flashes. 36 na missiles para sa 50 murang drones. Napanood ng mga operator sa Pantsir command modules ang mabilis na pagkaubos ng kanilang bala. Ubus ang bala sa unang 2 wave. Ginamit na ang mga autocannons bilang backup. Nagpapakawala ng 1,300 bala bawat minuto. Pero isa-isa lang ang kayang tirahin ng mga cannons. At marami pa ring drones ang dumarating. Natulala ang convoy commander sa kanyang tactical display habang isa-isang nagbiblink ng pula ang kanyang air defense units. Reload! Reload now! Sigaw niya sa radyo. Halatang nanginginig ang boses. Mabilis na kumilos ang Pantsir crew para mag-reload, pero hindi ito parang pagpapalit lang ng magazine sa baril. Inaabot ito ng ilang minuto. Mga minutong wala sila. At doon na tumama ang second wave. 50 pang FPV drones, pero ang mga ito ay may shape charge warheads na kayang bumutas ng armor. Mayroon din silang onboard thermal seekers. Galing sila sa 4 na direksyon. Mababa sa ibabaw ng ilog, sa may puno sa hilaga,
sa mga burol sa timog at sa gilid ng highway sa kanluran. Ang TORM-2 battery na siyang huling depensa ay nagpaputok ng natitirang 8 missiles. 4 ang tinamaan, pero 46 pa ang dumarating. Hindi random ang atake ng Swarm. Nag-a-adjust sila. Ang ibang drones ay lumipad ng sobrang baba para magtago sa snow spray ng ilog, habang ang iba naman ay tumaas para malito ang radar. Huwag nating kalimutan na may air escort din ang Russia. Nakita ng isang Ka-52 pilot ang wave mula sa hilaga at agad itong pinaulanan ng 30mm cannon. Pero dahil nakatutok siya sa harap, hindi niya napansin ang isang Hunter FPV na dahan-dahang umaakyat sa likuran niya. Eksaktong tumama ito sa tail rotor gearbox. Narinig ang pag-igkas ng bakal at nawala ng kontrol ang helicopter. Out na ang isang escort. Agad namang kumilos ang pangalawang Ka-52 para protektahan ang kanyang wingman. Pero pinalibutan siya ng swarm na parang mga bubuyog sa isang oso. Nag-overheat ang kanyang mga baril at naubusan ng bala. Imbes na lumaban ng harapan, 10 drones ang biglang humiwalay at lumipad pa itaas bilang pain. Sumunod ang piloto sa pain at lumayo sa convoy. Dahil dito, naiwang vulnerable ang buong convoy sa ibaba. Sa loob ng lead transport vehicle, nanginginig ang kamay ng Russian commander habang hawak ang radyo. Hindi ito dapat nangyayari dahil mas marami silang puwersa. Pero wala itong silbi kung hindi sumusunod sa rules ang kalaban. May sumisigaw na ang mga APU generator ay umaandar pa rin at naglalabas ng matinding heat signatures. Wala ng oras para patayin ang mga ito. Alas 7:50 ng umaga, nagsimula ang finale. Ang mga thermal guided strike drones ay biglang bumulusok mula sa itaas. Nakatutok sila sa pinakamainit na bahagi ng convoy, ang mga climate-controlled transport containers. Isang modified FPV drone ang tumama sa unang Kinzhal storage unit. Bumutas ang shape-charged warhead sa armored panel na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ang jet ng plasma ay tumagos diretso sa solid rocket propellant ng missile. Dahil sa sobrang init, agad na nagliyab ang propellant na dapat ay ginagamit lang sa Mach 10 speed. Sumabog ang unang Kinzhal sa isang napakalakas na flash. Hindi lang iyon nag-iisa. Ang blast wave ay tumama sa iba pang missile sa paligid. Nagkaroon ng sympathetic detonation. Ang pagsabog ng isa ay nag-trigger sa susunod. Pangalawa, pangatlo, hanggang sa 5 pang missiles ang sabay-sabay na sumabog. Parang mga domino na gawa sa rocket fuel. 20 missiles ang nagliyab ng sunod-sunod na ginawang parang pressure cooker ang mga transport containers. Sinundan ito ng 15 pa, hanggang sa maging isang napakalaking fireball ang buong lugar. Sa loob ng 3 milyang convoy, 120 Kinzhal missiles ang sumabog ng sabay-sabay. Ang lakas ng pagsabog ay naitala sa mga geological stations bilang isang seismic event na may magnitude 2.3 sa Richter scale. Isang man-made earthquake sa gitna ng Russia na likha ng mga hypersonic missiles. Naglaho ang $1.2 bilyong sa loob lang ng 15 segundo. Pinondohan ng Russia ang pinakamahal na fireworks show sa kasaysayan. Pero walang pumapalakpak sa Moscow. Samantala, isang MiG-31K ang nakaranas ng navigation failure dahil sa electronic warfare interference. Sinubukan ng piloto na i-stabilize ang aircraft, pero bumagsak ang altitude at naubos ang gasolina. Wala siyang choice kundi mag-emergency landing sa isang backup field malapit sa Volga. Sumadsad ang aircraft sa niebe at nagkaroon ng malubhang pinsala sa avionics nito. Grounded ang MiG-31K na yon sa loob ng maraming buwan. Ang natitirang 4 na MiG-31K ay nagpatuloy sa Aktubinsk, pero wasak na ang kanilang formation. Sa itaas, kinukuha na ng mga Ukrainian reconnaissance drones ang lahat na nangyari. Ang highway ay mukhang landscape ng ibang planeta dahil sa mga crater at nagbabagang bakal. Aabutin ng 3 araw bago tuluyang maapula ang apoy. Ang bayad para sa fireworks display na ito ay magbibigay ng matinding sakit ng ulo sa Moscow. 120 Kinzhal missiles ang nawasak. Halos 2 taong halaga ng produksyon. Isang MiG-31K ang malubhang na pinsala. 3 Pantsir systems ang sira at isang Ka-52 helicopter ang tuluyang nawala. Ang kabuuang halaga ng kagamitan ay malapit sa $1.5 bilyong. Dahil dito, nabawasan ang pressure ng Kinzhal strike sa Ukraine sa loob ng maraming linggo o buwan.
Napilitan ng Russia na ikalat ang kanilang mga mahahalagang armas na lalong Stretching for nagpahina sa 3 kanilang miles along the depensa. frozen Volga, Ngayon, the kailangang convoy bantayan ng presses Russia ang eastward, lahat ng dako a ng vital sabay-sabay artery in the winter na imposible sa aspeto ng matematika at estratehiya. Hindi mo kailangan ng exotic technology para talunin ang bilyong dolyar na weapon systems. Ang kailangan mo lang ay pasensya, tamang intelligence, at ang kakayahang patingin ang kalaban na ligtas sila hanggang sa huling sandali na hindi na pala. Ngayon, heto ang tanong ko para sa inyo. Kung ikaw si Putin at nakatingin ka sa satellite photos ng kalahating milyang sunog, kung nasaan dati ang iyong hypersonic missile program, paano mo poprotektahan ang mga natitira mong armas? I-comment ang inyong strategy sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at ang pinakamagandang tactical answer ay aking ipipin. At kung sa tingin mo ay marami pang alas ang Ukraine na hindi pa natin nakikita, mag-comment ng yes ngayon din. Dahil kung may itinuro man ng operasyong ito, iyon ay ang huwag maliitin ang kakayahan ng Ukraine na mag-innovate. I-click ang like button kung nasiyahan kayo sa pagkakataong ito kung saan ang sobrang kumpiyansa ay nabigyan ng matinding reality check. Mag-subscribe na dahil ang digmaang ito ay patuloy na nagbabago sa military playbook.